Okay, mayong buntag kanatong tanan, no, mga kaigsunan. Happy Lord's Day. Ato ta sa pagtuon sa pulong sa Dios. Una mo yung mga Biblia diya, abli sa Psalms chapter 8 verse number 4 to 5. Psalms or libro sa Salmo. Kuha na pa sa cellphone. Atong topic karon is about doctrine about man. Psalms chapter 8 verse number 4 down to verse number 5. Mao ni ato ang paghahatagan og pagtagad nining kabuntagon. Si Haring David nakapangutana siya kung unsa ang tao. No? Psalms chapter 8 verse number 4 down to verse number 5. Ingon diri, unsa ba ang tao nga ikaw matinagdanon man kaniya? Ug ang anak sa tao nga ikaw nagaduaw man kaniya? Kay gibuhat mo siya nga ubos lamang og diyutay kaysa mga manulunda or anghel. So, what is man? No? Matod pa sa King James Version, that thou art mindful of him. No? So, si Haring David, nakapangutana siya kung unsa man yun ang tao. Nganong matinagdanon man kaayo kaniya. Okay? So, ang tao mga kaigsunan, dili gikan sa unggoy ha, sama sa theory ni Charles Darwin. Nya maora ba yun ay halos gituuhan nato, labi na nato mga Pilipino. No? Usap ko na nagtuwa na sa una nga ang tao gikan yun sa unggoy. No? Kung magisgot kag evolution theory, katong matol pa nila nga dito mi tungha sa kanang gitawag og evolution theory, napoy gitawag og Big Bang theory, kana theory ra na siya, no? Mga pangagpas. Pero wala siya insaktong basihan or gibasihan. Lahi kung magisgot ka og Bible, kung magisgot ka og kining pulong sa Ginoo kay mahibaw-an gyud nimo, no? Tanawa ang Genesis chapter 2 verse number magsugod ta sa verse number ko sa pagitaw na kung Bible gyud. Naadre ang creation sa Genesis chapter 1 and chapter 2. Chapter 2 verse 26 to 27. Genesis chapter 2 verse number 26 down to verse number 27. Naadre ang origin sa tao, no? Verse number 26. Chapter 1 parallel mo gud akong Bible niya malipat ko sa chapter bitaw. Chapter 1 26. 26 to 27, og mingon ang Ginoo or Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato, og magabuot sila sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og sa mga kahayupan, og sa tibuok nga yuta, og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Og gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki ug babae iyang gibuhat sila. So kung mag-base ka sa Bible, klaro og tin-aw kayo nga ang Dios mao'y nagbuhat sa tao. Kung ari ka sa science, namang ko'y mga atheist nga scientist, no? Kini mga atheist nga scientist, ilahang gubon ang Biblia. Okay? Sama ni Charles Darwin, pero sa background ni Charles Darwin, sa wa pa siya mamatay, na siya sa himatyon nga kahintang, nagpatawag siya mga Christian.
Okay? Gipatawag niya mga Christian, gusto siya maminaw sa mga lawiton sa pagsimba. Okay? So, dagang mga nangagpas nga, naghinulsol gyud siya sa iyahang tudlo nga sayop, niya halos tanan. No? Milabi na sa elementary, gitudlo naman eh. Now, dito mo focus diya. No? Pag-ingon sa Bible, sa chapter 1 verse 26, ug mingon ang Dios, buhaton nato, no? Kana bitong pulo nga pag-ingon nga buhaton nato, no? Ang doon na po yung mga nagtudloan eh, no? Kaya may mga nagkadaiyang mga teaching, kung dili ta na may gitawag og Trinitarian, napoy gitawag og Unitarian. Kining Unitarian, sa laing term gigamit nila is oneness. Oneness believer, one God believer. Bot pasabot, usara ang Dios, usara one person lang, no? Usara ka persona ang Dios. Kung magisgot ang Trinitarian, nagtuo ta nga dunay tulo ka persona, three person sa usa sa pagka-Dios, no? Tulo ka persona sa pagka-Dios. Okay. Now, pag-ingon sa Genesis 1:26, buhaton nato. No? Ang pangutana, kinsa may kauban diha sa Dios sa paghimo niya sa tao. Matod pa nila sa oneness, mao ang angels. Mura sa tinuod do, angels. Oh, so unsa mo pagkahibalo nga dili angels ang kauban ni God diha, no? Pag-ingon niya, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. No? Kanang image diha mga kaigsunan, di na literal nga dagway sa Dios, kundi naghisgot na siya sa gitawag og intellect, will, and emotion. Gihimo sa Dios ang tao nga dunay kagalingong intellect, will, and emotion. So balik ta diri sa Unitarian. Nagtuo sila nga angels na dili. Ngano man? Ani mo gani siya ang God the Father, ang Son mo si Jesus Christ ug ang Holy Spirit. Kini sila equal ang ilahang pagka-Dios. No? Equal, bot pasabot, walay taas, walay ubos, equal. Mao na gitawag og usara ang ilang pagka-Dios. Tulo lang ka persona. Oh. Sama bitaw sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ang Luzon dili Visayas, no? Separate sila. Di po pwede nga ang Mindanao himuon imong Visayas, managlahi sila nga isla. Pero usara sila sa pagka Pilipinas. Nakuha niyo yung punto? Ang Father lahi nga person. Ang Son lahi po na nga persona. Ang Holy Spirit lahi po na nga persona. Ang Father na ay intellect, will, and emotion. Na siya kaugalingong intellect, will, and emotion. Ang Son, mausap, ang Holy Spirit, naapod siya kaugalingong intellect, will, and emotion. Equal ang ilahang pagka-Diyos. So, usara ang ilang pagka-Diyos. Pero managlahi sila og persona. No? Sama sa Luzon, Visayas, ug Mindanao. Nakoy ka sharing usa ka oneness. Ana ko nga siya dapat tay mabasa pastor nga doon na tulo ka persona sa usa ka pagka-Dios ko naa sa 1 John chapter 5 verse number 7. Pero like King James na dyan Bible sa ikuan tanawa 1 John 5:7 na mo ni 17. Pero kining atong Bible nga Bisaya, kining pinadayag version, lahi ang translation diya. No?
Kay tubig dugo ang gibutang diha. Pero sa King James Version, mabasa nimo diha, no? Ari ko sa English ha. Sa Bisaya karon daghan kayong gipang-usab. Okay? Mo nang dili naay mga Bible nga dili siya safety gamiton, labi na magisgota og sa Trinity. 5:7. Sa King James Version ako basahon, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Wala King James dyan. Pindutang KGB. Di. Kanang KGB region, ayun ang plus. Tapad na niya. So wala ba? Kana usa, kana. Oh. 1 John 5:7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word. Kanang word diha naghisgot na ni Jesus Christ. Tanawa sa John chapter 1 verse number 1 to 3. Unya i-jump dito sa verse number 14. Ang word diha mao na si Jesus Christ. Okay? Tanawa. Sa Bisaya di lang nato maklaro diha, no? Akong basahon sa Bisaya nato. 5:7. Og ang Espiritu mao ang nagpamatuod nini. Kaya ang Espiritu mao man ang kamatuoran. So lahi siya sa King James Version. So mo nang bantayanan ang uban nga mga version sa Bible kay gipangkuha, no? Gipangkuha. Pero sa King James first sa John chapter 1 verse number 1 to 3, tanawa diya ang word diya mo na si Jesus Christ. Unya mahibaw-an po nato kung kinsay kauban sa Dios sa paghimo sa tao. Okay? John chapter 1 verse number 1 to 3. Unsa diha? Sa sinugdan diha ang pulong. Okay? Ari ko sa mo na mo gamit ko og lain-lain nga version kay para mahibaw-an nato kung asa dapita ang pinaka-safety, no? Nya naay Bible nga pinaka-corrupt, bot pasabot gipangkuaan na gyud dili na siya safety kayo gamito, no? Magisgot kag doctrine. Sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios. Take note. Asam to tong eraser. Tanawa Sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios. Unsa daw? Og ang pulong uban sa Dios. Unya unsay sumpay? Og Dios ang pulong. Og Dios ang pulong. So, sa sinugdan, mauna ang pulong. Og ang pulong uban sa Dios. So, ang pulong uban man sa Dios, og Dios ang pulong. So, kining gisgutan diri nga word or pulong, usa ka Dios. Oh. Kung imong iparaphrase, mao ni siya, sa sinugdan mauna ang pulong, or sa sinugdan mauna si Kristo, og si Kristo uban sa Amahan, og si Kristo og Dios si Kristo na pagkaistorya ba. So si Kristo di ay kuyog di ay sa Amahan. Mao na mahibaw nimo unsay trabaho sa Father, sa Son ug sa Holy Spirit. Ang trabaho ni sa Father siya ang planner. Unya ang anak siya ang gitawag og executor. No? Siya ang nag-execute, siya ang creator. Siya mo'y nagbuhat sa tanan. Pero ang nagplano ang Amahan. Unya ang Holy Spirit siya ang administrator. Siya mo'y nagdumala sa tanan. Para karon siya na nagdumala sa church. Okay? So managlahi sila og trabaho pero doon ay gitawag og atong i-reason ng Unitarian, unity.
Oh. Naay ubang gitawag sila oneness kay di sila motuo og persona ato di sila motuo og Trinity. Kanang word nga oneness, ang meaning ana is unity. No? The word oneness, ang meaning unity. Iya dili ba pwede magkahiusa ang usa? Pwede ba rin magkahiusa ang usa? Dili. Ang usa mag-inusara rin na siya. Oh, so kung magisgot kag unity, more than one. No, naro? U plus I equals unity. So, kung magisgot ka og buhato nato, buhat pasabot, ang Father ni ingon nga buhato nato, ang nibuhat mao si Jesus Christ kay siya mang creator. Oh. So, sulbad na, ari tas tao. Asam tong erase? Tadi. Huwag tang magkalit. Okay, ari tas tao ha, kay ari ta focus sa tao. Gitagaan ang tamo diya og idea. Kay daghang mga nagtudlo bitaw nga makapalibog, makapasalaag sa panguna-una sa tao. Now, doctrine about man. So ato na nasabtan nga ang tao gikan sa Dios, dili gikan sa unggoy, dili gikan sa theory nga Big Bang, no? Ang tao mga kaigsunan, dunay gitawag og tripartite. Okay. Tripartite, no? Ako lang klaroho na. The tripartite being of man, no? Being of man. Kung magisgot kag tripartite, tulo ka bahin, no? Dunay tulo ka bahin ang tao. Una, lawas, kalag, og ang espiritu. Mo nay tulo ka bahin sa pagkatao. Ang lawas mga kaigsunan, dili mao ang kalag. Ang kalag og ang espiritu, dili ni sila magbulag, pero managlahi silang function. Oh, murag libog, no? Usbon ako, ang kalag, dili mao ang espiritu. Okay? Pero dili sila magbulag, managlahi lang silang function. Like for example, di ko ingon nga may mo drawing ha. Mao ni siya ang sa mitanan niya na sungay. Okay. Itong batia gyud. Di martilyo na ha, di na baka ha. Di na baka kay muro magday. Okay. Ang martilyo magigsunan mo ni siya ang para ibot sa lansang. Kini siya ang para dokdok, di ba? Pero usara siya sa pagkamartilyo. Managlahi lang silang function. Okay? Ang kining para ibot sa lansang, di man na nimo pwede gamiton para dokdok. Di mahuman mong ipanday. O kining para dokdok sa lansang, di na pwede gamiton para sa pag-ibot. So usara sila sa pagkamartilyo, pero managlahi silang function. Mauusab ni siya sa kalag o sa espiritu. Dili sila magbulag, pero lahi-lahi silang function. Oh. So, unsa may function nila? Arita. Una na to ang lawas. Ang lawas, mga kaigsonan, gikan ni siya sa abog or yuta. No? Genesis. Arita sa libro sa Genesis. Nga ang Dios naghimo sa tao gikan sa abog. Genesis chapter Chapter 2 verse number 7. Genesis
chapter 2 to, no? Verse number 7. Chapter 2, 7. Og ang Ginoo nga Dios mipurma sa tao gikan sa abog sa yuta. Og miginahawa ngadto sa iyang mga buho sa ilong sa gininahawa sa kinabuhi. Og ang tao nahimong buhi nga kalag. So ang lawas di ay gikan siya sa abog or sa yuta. Gipurma sa Dios og tao. Dayon ang ilong nga iyang gipurma na ibangag, gihuyupan niya bot pasabot, gibutangan niya og espiritu aron mabuhi. So kung ang lawas nato nga gikan sa abog or gikan sa yuta, kung walay espiritu, patay. Mo na giingon ni James chapter 1 verse number 26 nga patay ang lawas kung walay espiritu. So ang espiritu nga gihatag sa Dios mao'y hinungdan nga mabuhi ang lawas sa tao nga gikan sa abog or sa yuta. Oh. So karon ang espiritu nipuyo sa lawas. Okay? Karon unsa may function sa kalag, pastor? So, una ang lawas mga kaigsunan, no, naa diha ang ato ang kining panit, bukog, no? Naa diha ang gikan sa abog niya Ecclesiastes chapter 12 verse number 7. Ang abog or ang lawas mobalik ra gyud kaniadto mo na ang tawo kung mamatay ilubong iyang lawas pila ka tuig ang iyang lawas mahisama ra gyud og yuta or abog mobalik gyud di ay, no? Ako parang dodong ako anak natoy classmate niya sa grade 2 moare dire kay suroy ba unsa po iya kay sungugon man niya kay talawan mo gito iyahang ato sa YouTube niya iya tong patan-awon tong mga gihabwa bitaw nga patay. Oh, katong mga bukog na may mga vlogger na nga mo ilang content. Di ako makatanaw pug ko. So ang lawas magaigsunan mura na gyud siya og yuta. No, mobalik gyud siya. Tinuod yun ang gisulti sa Bible sa Ecclesiastes 12 verse number 7. Okay? So mo na ang function sa tong lawas, mo na ang mupahuway, mukaon, no? Unya ikaduha kini ato ang kalag. This is man's consciousness and the set of memory, thinking, reasons, intellect, emotion. So sa ato pa, ang atong kalag, ang iyang function ani, na diri ang gitawag og 5 senses. No? Sense of touching, hearing, smiling, no? Nadia ang 5 senses. Okay? Nadia ang emotion, no? So, kung pislito nimo imong lawas, kung mobati kag sakit, buot pasabot ni function ang imong kalag. Oh. So, kung ang tao makaigsunan tuwa sa impyerno, ang iyang kalag maoy mo function sa hilabihan nga kainit, kasakit, no, kaguol. Kay ang espiritu man maoy naghatag og mao man ni siya ang kinabuhi ang espiritu. So buot pasabot ang espiritu kining di magbuwag ang kalag og espiritu tungod kay ang kalag naa man diha ang 5 senses or ang emotion. Oh, di sila magbulag. Now karon, balik ta sa Genesis chapter 35 verse 18. Ang lawas nga mubuwag na ang kalag mamatay pod. Mao nang niingon ko nga ang kalag og espiritu dili siya magbulag. Kay kung ang lawas walay espiritu mamatay ang lawas. Unya ang kalag kung mubulag sa lawas mamatay man pud ang lawas. So, buot pasabot, kung magisgot kag espiritu, na po di ang kalag. Kung magisgot kag kalag, na po di ang espiritu, kay inseparable man na sila.
Tanawa ang Genesis 35 verse 18. Genesis chapter 35 verse number 18. Og nahitabo nga sa mihalin ang iyang kalag kanang mihalin kanang nibuwag, no? Kay namatay siya nga ginganlan niya ang iyang ngalan Binuni, anak sa akong kagulanan. Apan ang iyang amahan naghingalan kaniyag Benjamin, anak sa akong kamot nga tuo. So ang nahitabo nga sa mibuwag ang iyang kalag kay namatay na siya. So, mamatay ang lawas kung mubuwag ang kalag or espiritu. So, bot pasabot, di yun din magbuwag ang kalag o espiritu. Oh. So, maudi ay nga ang atong manluluwas nga mo si Jesus Christ, minaog yun sa kalibutan, aron pakamatian ang atong kalag or espiritu. No? Kinahanglang yun nga ang kalag or espiritu makabaton og kaluwasan. No? Mo din ni gitagag kaluwasan 1 Peter chapter 1 verse number 9. Ang atong lawas wala ni hatagi kaluwasan kay mamatay ra man eh. No? Walay labot sa kaluwasan ng atong lawas kay do na siya katapusan. Kay sa kalag wa man ni kamatayon ang kalag or espiritu. No? Immortal man eh. Tanawa ang Mateo chapter 10 verse 28. Ayaw kahadlok sa mupatay sa imong lawas apan dili makahimo sa paglaglag sa kalag dito sa impyerno. Oh. So, ang kaluwasan gid ay nga gi-offer ni Christ, no? Is para gyud sa kalag. Kaya ang lawas do na may katapusan. Kumasaw na Mateo chapter 10 verse number 28. Og ayaw ninyo pagkahadloki sila nga magapatay sa lawas, apan dili arang makapatay sa kalag. Mao hinuoy kahadloki ninyo ang arang makalaglag sa kalag og sa lawas didto sa impyerno. Apil lagi lawas pastor laglagon. Ani mo guni mga kaigsunan. Sa Bible man go dunay duha ka klaseng pagkabanhaw. Pagkabanhaw. Ang unang pagkabanhaw alang sa mga tao nga nakabaton og kaluwasan. Kadtong mga nakabaton og kaluwasan, banhawon to sila uban ang lawas nga dili na madugta. 1 Corinthians chapter 15 verse 51. Magsugod tas 51. Mao ding wala tatagi kaluwasan sa kalag sa lawas kay dunay giandam ang Dios. Gitawag og incorruptible body. Lawas nga di na madunot, di na malaglag, di na mamatay. 1 Corinthians 15 verse number pili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Sa kalit sa usa ka pagpamilok inigtingog na sa katapusang trompeta. Kaya ang trompeta pagapatunggon ug ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga og kita mga usab. Kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot og kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay. So, kini di ay kalag nga nakabaton og kaluwasan, kung mamatay na siya, yung lawas mamatay, pero sa umaabot nga panahon, doon ay gitawag og pagkabanhaw. Ang unang banhawon kadtong mga nakabaton og kaluwasan. Hatagan sila og incorruptible body. Double R ba ning or double C? Double R, no? Incorruptible body. How about pastor sa mga dili luwas?
Oh, ang dili luwas, doon na gyapoy pagkabanaw nila mo na gitawag og second resurrection. Asa man na mabasa? Ato ta sa Revelation. Revelation chapter 20. Tanawa, doon ay giingon diya ni Apostle John, kasi John may gasulatan eh. Bulahan o balaan ang mga nakaambit sa unang pagkabanhaw. 20 versikulo 6. Nawa verse 6. Bulahan o balaan ang tao nga makaambit o makaambit ng nakaapil sa nahaunang pagkabanhaw. Sa mga taong ingon niini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot, hinunua sila mahimong mga saserdote sa Dios o ni Kristo ug uban kaniya maghari sila sulod sa usa ka libo ka tuig. Ang false resurrection or unang pagkabanaw alang sa mga luwas. Banhawon sila nga doon na incorruptible body. Ang second resurrection, no, mahitabo alang sa mga dili luwas. Unsa may ihatag nila? Hatagan sila og ako isuot riya corruptible immortal corruptible body but immortal. No? Corruptible body pero immortal. Madutlan pero dili mamatay. Kuyawa no? Bantay mo ng uhipan imong putlon, di ba buhi lang gyapon? Mo ni mahitabo sa tao. Sa ikaduhang pagkabanhaw, ang iyang lawas corrupt gyapon tungod sa sala kay wa man mapasaylo. Ang kapungot sa Dios nagpabilin pa man niya, John 3 verse number 36. Pero immortal. Oh, so mo na nga gingon sa Mateo 10:28, ayaw kahadlok sa mopatay sa mulawas nga di makahimo sa paglaglag sa kalag ug lawas didto sa impyerno. Kay didto sa impyerno, no, sa umaabot nga panahon ang tao second resurrection tagan siya corruptible body but immortal. Pero alang sa mga luwas hatagan og incorruptible body, no, glorious body. Di na wala perfect body na ni siya alang sa mga nakabaton og kaluwasan. So mo na importante kayo gyud ang kaluwasan sa atong kalag, no? Kay kanang ingon din si Apostle Pablo sa 1 Thessalonians katapusan nga verse 5 verse number 23 nga atong ma-preserve ang atong lawas, kalag ug espiritu nga dili mahugawan buot pasabot ang pagserbisyo sa Ginoo gyud, no? Atong i-set apart ang atong kinabuhi niining kalibutan nga mahugaw, no? Kining kalibutan na magigsunan grabe kahilayan, mas magka-worse gyud, magkadautan gyud ang kalibutan. Niya magkasamok, no? Samok na kaya to ang kalibutan. Ari ka sa Iran ug Israel karon naggubat niya na napoy ang USA na po ug Iran, no? Na binayluay. So Ginoo gay mo hatag nato og perfect nga divine protection. Aritas pangutana basin namoy mga clarification. Okay, basin namoy mga gikalibgan. Pangutana la no? Okay, dong. Ang diba, kalag espiritu usaman. So may tabo sa espiritu. Kung siya may tabo sa espiritu, kung nasa sa impyerno, ang espiritu siya man ang life. Atong kuha na ka ng ang example, di mo ko kabaw mo drawing ko duguan. Kanang kita na magiging salida nga espiritu, di ba?
Si Casper ba to? Purma siya bata. Okay? Ang iyahang appearance mo nakita niya, mura bag siya ang lawas. Pero ang kalag mao'y emotion. So ang iyahang purma, no? Siya ang espiritu, maglisod ko explain na. Ang spirit siya ang life. Okay? Ang soul siya ang emotion. Naman niya ang emotion. So may tabo, buhi siya hangtod sa walay katapusan, kay ang spirit siya man ang life. Samtang ang naghatag og pagbati mao ang kalag. So pareha nako kinatong lawas buhi man kinaaman ang kalag ug espiritu. So dito sa impierno or linaw nga kalayo, ang kinabuhi mao ang espiritu unya tungod kay naaman diha ang kalag di man sila magbulag, so siya ang mubati, no? Mubati sila og hilabihan nga kasakit mo ni giingon sa Revelation chapter 20 verse number 10. Adlaw o gabi hangtod sa walay katapusan sila pagasakiton. So ang mahitabo sa espiritu kinaaman diha ang emosyon mo na grabe ang kasakit. Dili nimo ma-imagine kung unsa nga kasakit yun. Spirit, di ba? So, tawag mo ba life? Aron masaktan. Life yun siya. Sumala sa Genesis atong gibasa. Luwas, may mo siyang dead spirit. Kuan, life yapon siya pero wala siya eternal life. Kay ang gihatag og eternal life dili man ang atong body or lawas, ang ato mang kalag or espiritu. Kay wa man ni siya kamatayon gud ang kalag or espiritu. Alternative na lang. Ang niya ani ni siya. Mo ni siya ang gingon sa Revelation chapter 20 verse number 15. Mo ni ang ikaduhang kamatayon. No. Eternal death tawagan na Brother Jude. Eternal death. Kay the word death gikan man na sa Greek word nga separation. So walay katapusan nga pagkabulag sa Dios. Kay ang iyang pangalan wa man masuwat sa Book of Life. Masuwat ang imong pangalan sa Book of Life panahon nga mitog midawat ka ni Kristo kay gitagaan kag eternal life. So ang gitagaan og eternal life dili imong lawas kundi dili imong kalag or espiritu. Kay wa man siya kamatayon. So kung walay eternal life, mahiaguman gyud niya ang eternal death. Ato yan ang isgutan sa sunod Domingo. I-compare na to unsa ang langit, unsa ang impyerno. Sumalas Biblia, gi-describe sa Bible. Gani pa, dunay ulod, no? Kanang ulod ba? Sa Lucas, ingon ito, dunay ulod nga di mamatay. So gawas nga linaw ang kalayo, napag yung mga ulod. Kangilo ka dito, magkaigsona, no? Kanang makakita kag taga-impyerno to siya. So, grabe gyud ang pagmahis tao dito. Ang mo-torture niya usasad ay memory. Makaingon siya nga, saya nga so kinabuhi sa kalibutan, taas kayo pero wala gyud ko magtagad sa kaluwasan. Mo na ingon ang Hebrews chapter 2 verse 3, dapat magtagad yun sa kaluwasan. Ang tao kay kumpiyansa ramang kayo. Mo nang judgment day, wa gyud siya ikapangulipas. Kay siya mismo siya kagalingon kay balo siya nga wa gyud siya magtagad sa kaluwasan, sa kalag or espiritu. Ang iya kay lawas niya ra gyud iyahang gipalabi, malipay, no? Pero ang iyang kalag espiritu wa gyud. Okay, basta na yung mga dugang clarification. Ma'am. Okay. Ladies first man niya, pareha mo ladies. Na to si Sister Gang.
So man, pwede ka mag-ampo nga. I-address na to sa ilang Sila tulo. tulo ka person na pwede na. Pwede ra usa. I-ampo nga. Father, Father. Ah. Sa galang ng Lord, Father, in the name of Jesus. Okay. Very good. No, nindot nga pangutana. So, ano ni siya? Ang gitudlo sa Bible, mag-ampo ta sa God the Father, sa Father. No? O niya, atong gi-address ni Jesus Christ. Niya, ato yung ikinaiya, apilong ginato ang Holy Spirit. I-care off na to sa Holy Spirit. Diba? Ampo ta. Amahan nga langit noon, salamat sa mga blessing, no? Nya salamat Lord sa maayong panlawas. Unya human mo gampo, inighuman na ato na po kay Jesus Christ nga akinin tanan akong giampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Holy Spirit, sulod sa imong pagampo, ang trabaho mo gud sa Holy Spirit siya mo comfort, no? Comforter mo ni siya. So, sulod sa imong prayer, i-apply gid ang Holy Spirit nga imong i-address sa amahan. Amahan, ang imong balaang espiritu magatandog sa mga kasing-kasing sa mga tao nga unta maminaw sa imong mga pulong kay mao ni ang trabaho sa Holy Spirit ang mutandog sa kasing-kasing sa tao. Mo na gitawag og sin against the Holy Spirit, mo na sala nga di mapasaylo. Nganuman, gi-reject nila ang gitawag og kaluwasan. So sa atong prayer, Sister Ging, atong isulti sa amahan, o niya, i-mention po na itong Holy Spirit, o niya, kanang himurabag mahog, hinapos ko ang Jesus Christ. Ako nagaampo sa pangalan ni Jesus, nga mo manuluwas. Amen. Ano ra? Ang prayer. Ma'am, imong prayer request naman. Imong pangutana. Defense corruptible, incorruptible body, Pastor, is it for everyone or for during the last day? Kana murag final judgment. Okay. Ang kining incorruptible body, ano ba yun na? Madawat ni ang incorruptible body individual ni siya, ma'am. Pero to everyone. Kausara po ni may tabo. Pero katanan. Para sa mga saved. See. Ah. So we can say, well, so mo def kung kinahanglan sa spirit kay somehow naapoy laing ba. Ano ni siya? Ang atong spirit samtang buhay patong lawas no karon. Kinahanglan siya makabaton og kaluwasan ang atong espiritu or kalag. So sa diyang nakabaton na kagkaluwasan, example ako nakabaton og kaluwasan, yan namatay ko. Pagkamatay nako, inigabot sa panahon nga mabanhaw, morning panahon na nga hatagan kog incorruptible body. Kay save man ko. So kini mao nga body, gitawag ni sa laing word nga glorious body o glorified body, I mean. Glorified body. So, dili na madugta, o niya, wala na ito maginanglan og lain pang espiritu, lawas na lang. Murag giilisan ang atong lawas nga corrupt into incorruptible body. Katong gibasa bito nato sa 1 Corinthians 15 verse number 51 to 53 ba to? Kaya ang lawas nga dunay kamatayon, ilisan og lawas nga di na mamatay. So wa na gyud kay eternal life man. So wa na kamatayon. No? Atong basahon na. Nindot kini pangutana ni Ma'am Icole ba? 1 Corinthians chapter 15. Verse number 52. Sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusan trompeta, unya ang makadungog aning trompeta, last trumpet ma'am, kadto ra pong mga luwas. Sila ra gi-addressan ana. Unya ang mahitabo verse 53, kay kining lawas nga madunot ra, pagailisan unya dili na madunot.
O kining lawas nga mamatay ra, pagailisan unyag dili na mamatay. Og sa diha nga ang lawas nga madunot ra, kailisan nagdili madunot, og ang lawas nga mamatay ra, kailisan nagdili mamatay, nan matuman na gayud unya ang naisulat nga nagingon, ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan. Mo nay victory, no? Kadaugan sa tanang mga luwas. Oh. Pero kadtong mga dili luwas, magpaabot pa to sila ma'am og 1,000 years. Ay ha mahitabo ang second resurrection. Double R din, no? Resurrection? Double S? Okay. So, ang second resurrection mahitabo after 1,000 years. Saan ni 1,000 years, Pastor? Ako lang ni-iko na at least. Kini magong incorruptible body, mahitabo man ni sa second coming ni Jesus Christ diri sa kalibutan. Oh, kadtong mga luwas nga naabtan yang buhi, di na to mamatay. Hatagan na to sila automatic og incorruptible body. Kadtong nangamatay na nga naabot si Jesus Christ, banhawon to sila uban ang lawas nga di na madugta. Okay? So karon, unsay purpose ani pastor sa pagbalik? Kay ingon ang Revelation, mao ni akong topic gabi is among Bible study. Revelation chapter 20, verse number 1 to verse number 8, naa diya ang paghari ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Ang kuyog niya ang tanan nga mga luwas. Maghari sulod sa usa ka libo ka tuig. Diri sa kalibutan kinatong gipuy-an karon, no? Unya ang nature sa usa ka libo ka tuig, yahay kana diyang panahon na, no? Portig yung ang kalipay, ang kalinaw, ang justice, ang comfort, wala na sakit. Okay? Unya, sa panay, ang yawa aning panahon na kay preso. Oh, ato kung basahon mga kaigsunan. Nindot ba kini siya? May tabo sa umabot nga panahon. Chapter 20, verse number 1. Ug unya akong nakita ang gikan sa langit na naog ang usa ka anghel or manulunda nga sa iyang kamot diha ang yawi sa bungaw sa kahiladman nga walay kinutuban. Ug ang usa ka dakong talikala ug iyang gidakop ang dragon, ang karaan nga serpente nga mao ang yawa ug si Satanas. Ug iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig. So ang yawa sa sulod sa usa ka tuig, usa ka libo ka tuig di makapanintal. Unya og iyang gitambog siya ngadto sa bungaw. Og iyang gitabunan kini og gitimbrihan kini sa ibabaw niya. Aron dili na siya makapahisalaag sa kanasuran. Hangtod matapos ang usa ka libo ka tuig, tapos niya na siya kinahanglan buhian sa makadiyot. Okay? Unya diay nakita ko nga mga trono og nini naglingkod ang mga gitugihan sa pagpanghukom. Usab nakita ko ang mga kalag nga gipampunggutan sa ulo tungod sa ilang pagpamatuod, may tungod kang Jesus ug tungod sa pulong sa Dios. Og nga wala mo simba sa mapintas nga mananapog siya larawan. Ug wala mo dawas sa marka sa ilang agtang ug sa ilang mga kamot. No? Nabayay umaabot nga marking. Kakuha na siguro mo na diya doon na part sa Europe nga cashless. Kunya ilan lang iskan lang agtang dito. Oh, kakita mo na. Wa mo kita na video. Na yung mga video na kuha ko masayop ang Sweden nagpractice na niya na. Ingon ang Bible na sa tuong kamot or sa agtang ibutang ang number sa mapintas nga yawa ba? Mapintas nga mananap 666. Pero dili na sa literal nga 666 ibutang diya, no? Gitawag na siya microchip. Kung sa ato pa na karon na natay barcode, lain pa na? QR code. Oh. Kana gi-practice na ta na sa Bible mga kaigsunan. So sumabot ka panahon ang mamarkahan sa 666 kadto mga